7 dahilan ng madalas na paghihi ng seniors tuwing gabi. Maraming seniors ang nagtatanong, bakit parang gabi-gabi na lang akong naiihi? Kahit bago matulog ay maayos naman ang pakiramdam, pero ilang oras lang ang lumipas, kailangan ng bumangon para umihi. Minsan 1 beses lang, pero may mga pagkakataon na umaabot ito ng 2 o 3 beses sa magdamag. Hindi lang ito nakakagambala sa tulog, kundi nagdudulot din ng pagod sa umaga, kawalan ng focus, at minsan ay pagkahilo. At sa mas malalang kaso, pwedeng maging sanhi ng aksidente, lalo na kung madilim ang paligid o mahirap ang paglakad. Ang tawag sa ganitong kondisyon ay nocturia at karaniwan ito sa mga matatanda. Pero mahalagang tandaan, hindi dahil normal ito ay ibig sabihin na dapat natin itong balewalain. Dahil minsan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagbaba ng antas ng hormone na tinatawag na antidiuretic hormone o ADH habang tumatanda. Ang hormone na ito ang tumutulong sa katawan para pigilan ang paglikha ng sobrang ihi habang natutulog. Sa mga nakababatang tao, mataas ang ADH tuwing gabi kaya bihira silang maihi. Pero sa mga seniors, bumababa ito. Kaya kahit walang ininom bago matulog, nagkakaroon pa rin ng urge na umihi. Isa pang dahilan ay ang pagkakaroon ng overactive bladder. Ito ang kondisyon kung saan ang pantog ay nagko-contract ng kusa kahit hindi pa ito puno. Resulta, mabilis maramdaman ang urge na umihi at kahit kaunti pa lang ang laman ng pantog, kailangan ng pumunta sa banyo. Kadalasan ay nauugnay ito sa pagtanda, pagbaba ng muscle control o sa ilang neurological conditions gaya ng Parkinson's disease o stroke history. May epekto rin ang mga iniinom na gamot. Maraming seniors ang may maintenance medications gaya ng diuretics para sa high blood pressure o heart failure. Ang diuretics o water pills ay nagpapalabas ng sobrang fluid sa katawan. Kapag ininom ito sa hapon o gabi, inaasahan na magiging madalas ang paghihi kahit 10 oras ng gabi. Kaya mahalagang tanungin ang doktor kung kailan ang tamang oras ng pag-inom dahil baka pwedeng ilipat ito sa umaga para makatulog ng tuloy-tuloy. Hindi rin dapat kalimutan ang epekto ng diabetes. Kapag hindi kontrolado ang blood sugar, pinipilit ng katawan na ilabas ang sobrang glucose sa pamamagitan ng ihi. Kaya madalas ang pag-ihi, lalo na sa gabi. Kasabay nito, pwede ring makaranas ng uhaw at panunuyo ng bibig. Kaya kung napapadalas ang pag-ihi at napapansin mong laging nauuhaw, magandang magpa-blood test para makumpirma kung may problema sa blood sugar. Minsan, may kaugnayan din ito sa prostate problems sa kalalakihan. Ang benign prostatic hyperplasia o BPH ay karaniwang kondisyon kung saan lumalaki ang prostate gland habang tumatanda. Dahil dito, naiipit ang urethra at nagiging mahirap o hindi tuloy-tuloy ang paglabas ng ihi. Sa gabi, mas nararamdaman ang discomfort kaya nagigising kahit hindi naman puno ang pantog. Kasama rin dito ang pakiramdam na parang hindi nauubos ang laman ng pantog kahit umiihi na. Hindi lang kalalakihan ang may problema. Sa kababaihan, maaaring ang madalas na paghihi sa gabi ay may kaugnayan sa pelvic floor dysfunction. Habang tumatanda, humihina ang pelvic muscles na siyang sumusuporta sa pantog. Kapag mahina ito, mas mabilis maramdaman ng urge at minsan ay hindi na napipigilan ang ihi. Kasama rin dito ang epekto ng menopause kung saan bumababa ang estrogen level na nakakaapekto sa urinary tract lining. Isa pa sa mga hindi napapansin ng marami ay ang simpleng lifestyle factors na nagdudulot ng sobrang fluid retention sa umaga at biglaang paglabas ng ihi sa gabi. Halimbawa, kung buong araw ay nakaupo ka lang o bihirang tumayo, naiipon ang fluid sa lower part ng katawan gaya ng paa at binti. Kapag humiga ka na sa gabi, nagsisimula itong bumalik sa sirkulasyon at maproseso ng kidney, kaya mas madalas kang naiihi. Ang tawag dito ay dependent edema
at karaniwang senyales nito ay manas sa binti o bukong-bukong. Ang sobrang pag-inom ng fluids sa gabi, lalo na kung may caffeine o alcohol, ay isa ring malaking salik. Ang caffeine at alak ay natural diuretics. Kahit konti lang ang nainom, maaaring magdulot ito ng mabilis na pag-feel ng pantog. Kaya kung may ugali kang uminom ng tsaa, kape o wine bago matulog, malaking posibilidad na ito ang sanhi ng madalas mong pag-ihi. Hindi rin dapat isantabi ang posibilidad ng urinary tract infection o UTI. Bagaman mas karaniwan ito sa kababaihan, kahit ang mga senior men ay pwedeng magkaroon. Ang UTI ay nagdudulot ng burning sensation habang umiihi, pananakit sa puson at madalas na urge kahit kaunti lang ang ihi. Sa mga seniors, minsan ang tanging sintomas lang ay pag-ihi ng madalas sa gabi. At sa lahat ng ito, may isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang tulog ay napakahalaga sa overall health ng seniors. Kapag laging napuputol ang tulog, naaapektuhan ang memory, immune system, mood at energy. Kaya kung madalas na ang paggising sa gabi para umihi, hindi ito dapat i-ignore. Ito ay isang senyales na kailangan mong suriin ang iyong lifestyle, i-monitor ang iyong kalusugan at makipag-ugnayan sa isang health professional kung kinakailangan. Kung gusto mong mapababa ang posibilidad ng madalas na paghihi sa gabi, may ilang practical tips na pwedeng gawin. Una, iwasan ang pag-inom ng maraming tubig 2 oras bago matulog. Kung ikaw ay umiinom ng maintenance medications gaya ng diuretics, subukang tanungin ang iyong doktor kung maaari itong inumin sa umaga. Iwasan ang caffeine at alcohol, lalo na sa gabi. Subukan mo ring i-elevate ang iyong paa habang nagpapahinga sa hapon para mas ma-process ng kidney ang excess fluids habang gising ka pa. At kung may senyales ng diabetes, UTI o prostate issues, magpa-check up agad para maagapan. Maraming seniors ang hindi agad napapansin na ang mga simpleng pagbabago sa routine ay pwedeng magpabago sa dalas ng pag-ihi sa gabi. Isa sa pinaka-epektibong diskarte ay ang fluid timing. Hindi ibig sabihin na bawasan mo ang kabuuang dami ng tubig na iniinom sa isang araw, kundi ayusin ang tamang oras ng pag-inom. Sa umaga at tanghali, doon ka dapat uminom ng mas marami. Sa bandang hapon at lalo na sa gabi, unti-unting bawasan ang dami. Ang goal ay hindi maging dehydrated, pero mabawasan ang pressure sa pantog habang natutulog ka. Importante ring bantayan ang uri ng inumin. Maraming seniors ang may ugali na uminom ng tsaa bago matulog dahil pamparelax ito. Pero hindi lahat ng tsaa ay ligtas sa pantog. May mga herbal tea na natural na diuretic gaya ng dandelion tea, green tea at hibiscus. Mas mainam kung pipili ka ng caffeine-free at bladder-friendly tea tulad ng chamomile or peppermint kung talagang gusto mo ng warm drink bago matulog. Kapag may maintenance medications ka, lalo na yung para sa high blood o heart failure, tingnan kung kailan ito iniinom. Ang diuretics ay naglalabas ng sobrang fluid sa katawan, kaya kung iniinom mo ito sa hapon o gabi, asahan mong iihi ka rin ng mas madalas sa gabi. Makakatulong kung kausapin mo ang iyong doktor para ilipat ito sa umaga kung maaari nang hindi naapektuhan ng bisa ng gamot. Isa rin sa mga solusyon ay ang elevation ng paa tuwing hapon. Kung nakaupo ka buong araw at pansin mong namamanas ang iyong binti, subukang humiga at iangat ang iyong mga paa sa posisyon na mas mataas sa iyong dibdib kahit 30 minuto kada hapon. Makakatulong ito para bumalik ang naipong fluid sa sirkulasyon habang gising ka pa. Sa ganitong paraan, mapoproseso na ito ng kidneys habang gising ka at hindi na sa oras ng tulog. Para sa mga lalaki na may problema sa prostate, may ilang exercises na pwedeng makatulong tulad ng Kegel exercises. Akala ng iba, ito ay para lamang sa kababaihan, pero malaking tulong din ito sa mga kalalakihan, lalo na kung may problema sa pag-ihi. Nakakatulong ito upang mapatibay ang pelvic floor muscles na siyang sumusuporta sa pantog at tumutulong sa mas maayos na kontrol sa pag-ihi.
Kung sakaling may nararamdamang discomfort gaya ng pressure sa puson, incomplete voiding o mahirap simulan ang pag-ihi, mahalaga rin ang regular na pagpapacheck ng prostate. Hindi ito dapat ikahiya dahil ito ay karaniwang bahagi ng pagtanda. Mas maaga itong matutukoy, mas maayos itong magagamot. Para sa kababaihan, ang pagbaba ng estrogen levels pagkatapos ng menopause ay may malaking epekto sa urinary tract. Kaya may mga cases na niresetahan ng estrogen cream na direktang inilalagay sa intimate area upang makatulong sa bladder control. Siyempre, ito ay kailangang may pahintulot at payo ng doktor, pero mahalagang malaman na may available na solusyon kung talagang nakakaapekto na sa quality of life ang nocturia. Kasama rin sa mga dapat tingnan ay ang mga pagkaing maaalat. Ang sobrang sodium sa pagkain ay nagdudulot ng fluid retention. Pero ang katawan ay sinusubukang alisin ito sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya kahit hindi ka umiinom ng sobrang tubig, kung mataas ang sodium sa diet mo, pwede pa ring madalas ang pag-ihi. Mas mainam kung iwasan mo ang mga delata, instant noodles, chips at processed meats, lalo na sa hapunan. Hindi rin makakalimutan ang kahalagahan ng regular na ehersisyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga seniors na aktibo sa araw ay mas maayos ang circulation at mas bihira ang fluid buildup. Kahit simpleng paglalakad sa umaga o hapon ay malaking bagay na. Bukod sa tumutulong ito sa kidney function, nakakatulong din ito para masarap ang tulog sa gabi at mabawasan ang stress, na isa ring trigger ng overactive bladder. Kung mas matindi ang sintomas at hindi nakakatulong ang mga simpleng adjustments, maaari na ring i-consider ang ilang natural supplements na suportado ng siyensya. Isa na rito ang pumpkin seed extract na may epekto sa pagpapalakas ng bladder control. May ilang pag-aaral din tungkol sa saw palmetto para sa prostate health ng kalalakihan. Ngunit tandaan, hindi ito dapat basta inumin ng walang guidance. Laging makabubuti ang kumonsulta muna sa doktor o integrative medicine practitioner. Sa ilang kaso, nakakatulong din ang bladder training techniques. Halimbawa, kung naiihi ka tuwing 2 oras, subukang i-delay ito ng kaunti pa hanggang sa masanay ang pantog na hindi agad nagpapadala sa urge. Dahan-dahan itong ginagawa sa tulong ng healthcare professional at may mga specific techniques depende sa kalagayan ng pasyente. Ang pag-iwas sa stress at anxiety ay may malaking epekto rin sa bladder health. Kapag tense ang katawan, nagiging mas sensitibo ang nervous system at pati ang pantog ay madaling maapektuhan. Kaya ang mga activities gaya ng deep breathing, meditation o kahit pagdalo sa mga spiritual gatherings ay pwedeng makatulong sa mas kalmadong katawan at isipan at sa huli mas tuloy-tuloy na tulog. Higit sa lahat, huwag mahiyang i-communicate sa iyong doktor kung gaano kadalas kang naiihi sa gabi. Ilista mo ang frequency, anong oras ka kadalasang nagigising, gaano karaming ihi, at kung may nararamdaman kang panibagong sintomas. Ito ang magiging basehan para malaman kung simpleng lifestyle adjustment lang ang kailangan o kung may kailangang gamutin na kondisyon. Ang nocturia ay hindi simpleng inconvenience lang. Isa itong sign na may kailangang i-balance sa katawan. Maaring hormones, blood sugar, prostate, lifestyle o medications. Pero ang maganda, may mga paraan para ito ay ma-manage at maibsan. Hindi mo kailangang tanggapin na normal na lang ang paghihi ng paghihi tuwing gabi. Dahil kung magagawa mong ayusin ito, mas mahimbing ang tulog mo, mas mataas ang energy sa araw, at mas maayos ang kalidad ng buhay mo. Kung nararanasan mo ito, simulan mo na sa simpleng adjustments. Ayusin ang oras ng pag-inom ng tubig, iwasan ang caffeine sa gabi, bawasan ang alat sa hapunan, iangat ang paa tuwing hapon at maglakad-lakad tuwing umaga. At higit sa lahat, magpa-check up para makasigurado.
Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.